Please turn with me to 1 Corinthians chapter 3, verse 10 hanggang sa 15. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 hanggang sa 15. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapagtayo o bihasang tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sino mang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagamat siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ang previous na verse, mga kapatid, ay kinumpleto ni Pablo ang metaphor about planting a field, yung pagtatanim. At pinicture ni Pablo at ang kaniyang kamanggagawa na si Apollos bilang mga simple laborers among the field of the Corinthians. At ineko po ni Paul ang parable ng ating Panginoon about the sower. Ang field, ang may-ari po ng lupain ay ang ating Diyos. At doon po dapat mag-focus ang mga taga-Korinto sa ating Panginoong Hesukristo because He is the owner of the field. Instead na mag-focus sila sa mga human pastors, human personalities, doon talaga sila dapat mag-focus sa owner of the field. Na wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang kanilang allegiance dapat, hindi ang human leader. Ngayon ay nilipat po ni Pablo yung metaphor into constructing a building. Yung magpapatayo po ng bahay. And the concept is just related. Doon tayo mag-focus sa owner of the building rather than sa mga materialis na nagkukompose ng building na yon. So at this time, pinipicture po ni Paul ang kanyang sarili bilang isang bihasa or matalino na master builder. At tanging sa biyaya lamang po ito ng Diyos. At sa role na yan, si Pablo ang nag-lay down ng foundation. Actually, hindi lang si Pablo, kundi ang mga apostles and prophets. Diba the church is being built on the foundation of the apostles and the prophet. But in the case of the church at Corinth, si Pablo po ang nag-lay ng foundation. Ang building po ay ang church, ang community ng mga Christians, and particularly in this context, ang Corinth. At ang susunod na mga bersikulo ay nagpapakita sa atin na ang pundasyon na inilatag po ni Apostle Paul ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling sabi, si Pablo po ang siyang nag-introduce kay Kristo at ng Ebanghelyo sa mga Corinthians. Inumpisahan po ni Pablo ang foundation, ang gawain. Nag-provide po si Pablo ng matibay na pundasyon. Naglagay po siya ng supporting starting point para sa bawat idadagdag later. Now other believers or other ministers ang siyang magpapatuloy po sa gawain as the church grows both in numbers and hopefully sa spiritual maturity. Winarningan po ni Apostle Paul na ang mga magpapatuloy sa pagtatayo ng building ay kailangan talagang magpatayo sa tamang teaching and tamang leadership. Wala naman pong leader ng Corinthian church ang binanggit po ni Apostle Paul, but the implication is very clear na kung sino man ang nagpapastor doon sa Corinth
ay dapat po na magiging maingat na ang lahat ng mga nangyayari sa loob ng church ay biblical. Dapat ang pundasyon ng ating Panginoong Hesukristo, kung dadagdagan ng dingding, dadagdagan ng poste, ng ilang palapag, ay kailangang si Hesukristo pa rin. Ang katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Hindi pwedeng haphazard at saka combustible materials. Yung binanggit doon ng mga wood, ano pa yun? Straw, hay, yung mga combustible, yung mga nasusunog ng mga materials. Hindi dapat. Kailangang maingat talaga sa pagdadagdag sa pundasyon na nailatag na. Dapat ang idadagdag ay yung ginto, yung binanggit dyan, mga precious stones, mga bato. I would like to think na granite, yung tinatawag nilang granite, pero granite ang pag-pronounce noon, yung matibay po na bato, yung ginagawang tiles nga ngayon, na napakamahal na uri ng bato. So, yun po ang picture na in-employ po ni Paul in this portion of his epistle to describe the church of Christ. It is now in the metaphor of a building. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Una, laying the foundation. Pangalawa, building upon the foundation. Pangatlo, testing each one's act of building upon the foundation. Meron pong day of testing. Idadaan sa apoy yung ating mga ginagawa dadaan sa apoy. Kung masusunog ng apoy, we will suffer loss. Anong ibig sabihin yan? Kung mananatili yan, ibig sabihin, ginto, diamante, precious stone pala ang uri ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. And that is really what we want to happen sa ating paglilingkod sa Diyos. We do not want to build upon the foundation with wood, straw, and stubble. Yun po yun. Naway tulungan po tayo ng ating Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos, salamat po sa salita ninyo sa umagang ito. At naniniwala po kami sa bisa at kapangyarihan ng inyong salita. Naway tanggapin ito ng mga tao at magpapasakop sila sa inyong salita. Hindi mangangatwiran, kundi magpasakop, O Diyos. At naway lantad ang mensahe ng Ebanghelyo, Christ-centered ang aming pagpapahayag at hindi po nakatuon sa tao. Tulungan ninyo kami na magiging matapat sa inyong salita at hindi kami lilihis mula sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Laying the foundation. Sabi po ng verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. So pinagpapatuloy po ni Paul ang metaphor ng isang gusali dito. The church is God's building. Ang iglesia ang building ng Panginoon at ang bawat miyembro ng iglesia ay kabahagi ng building na ito. Now, who is the builder of the church? Jesus Christ, according to Matthew chapter 16, verse 18, and I tell you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Si Kristo po ang tagapagtayo ng kaniyang iglesia. Ngunit ginagamit niya ang kaniyang mga lingkod bilang instrumento ng pagpapatayo ng kaniyang iglesia. Now, sinabi po ni Apostle Paul na ang kaniyang role ay isang instrumental in laying the foundation of the church. At gaya ng sinabi ko kanina, hindi lang po si Pablo, kundi ang mga apostoles at mga propeta. Ephesians chapter 2, verse 20 to 22. Please turn there. Ephesians chapter 2, verse 20 hanggang sa 22. Ang sabi po dito, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Now, papaano po ginawa ni Pablo yung ministeryo na ibinigay ng Panginoon sa kanya? Someone who laid down the foundation. Ang sabi po ni Paul, ginawa niya ito tanging sa biyaya lamang ng Diyos.
Paul couldn't do anything more than the proportion of the grace of God given to him. Hindi po magagawa ni Pablo ang isang bagay na higit sa portion ng biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. And I tell you that there is no such thing as one-man ministry, yung human ang pinag-uusapan po natin. Wala po talagang tao na sinasabi natin na kaya niyang gawin lahat. Meron talagang specific measure of grace na ibinigay ng Panginoon kay Pablo. Meron ding specific measure of grace na ibinigay niya kay Pedro, di ba? Kay Juan. Meron pong specific na sukat ng biyaya upang walang sino mang makapag-claim ng exclusive glory. There's no such thing as one-man ministry as far as human beings are concerned. There is such thing as one-man ministry kung ang ating Panginoong Hesukristo ang pag-uusapan. Because the ministry is Christ's, the church is Christ's, the church belongs to Christ at siya po ang naghahari sa kanyang iglesia. Tayo po ay mga kasangkapan po lamang. In the fulfillment of Paul's ministry, inihalintulad niya ang kanyang sarili sa isang bihasang master builder. Now, I believe na hindi po ito arrogante na pagkasabi po ni Apostle Paul dahil pinaliwanag na po niya na ito ay tanging sa biyaya ng Diyos lamang. Nung ikinumpare niya ang kanyang sarili bilang isang wise master builder, katulad ng wise master builder, ang message, ang principle na itinuturo ni Pablo sa atin is that in the fulfillment of his duty, hindi po siya pabaya. Hindi siya slack sa kanyang ministry. Ibinuhos niya ang kanyang 100% effort. At ganun din naman tayo. Whatever we do, kahit nga sa simpleng pag-inom ng tubig at pagkain, anything that we do it for the glory of God and we do our very best. Yun ang sinasabi po ng Book of Ecclesiastes. Whatever your hand finds to do it with all your might. Ilalong-lalo na dahil ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Ang ating Panginoon ang ating pinaglilingkuran. We will do everything with all of our might. But as we do everything with all of our might, nagtitiwala lamang po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. And so, here is Paul informing his readers na hindi po siya slack. Hindi siya pabaya sa kanyang fulfillment of his duty of laying the foundation. At kinikilala din niya na hindi naman gawain niya lahat ang pagtayo ng iglesia doon sa Corinth. That is why he acknowledged that others are building upon the laid foundation. Now, meron bang papel ang mga ordinary members? The Bible tells us that each member of the Church of Christ is part of the building of Christ's church. Look at the language of the scriptures ng verse 10. Ang sabi dito, at ang iba ay nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao. Sino ang included ng bawat tao? Bawat isa sa atin. Lahat po ng member ng church ay contributory sa pagpapatayo ng iglesia ng Panginoon na i-build natin sa nailatag na pundasyon na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. No one is actually exempted. Each has a role to play. And each one should take care of how he builds upon the foundation laid. And more point about this later. Pero mag-ingat po tayo kasi meron kasing way back during our early stage in the ministry, way back in Mindanao. Merong isang worker, church worker, na parang nakikita niya na maraming ginagawa itong isa. Kumbaga parang kaya na lahat. There seems to be a competition between the two of them, or yung isa ay hindi aware, ng isa ay nakipag-compete na pala sa isang manggagawa sa church. At narinig na lang na sinasabi na, hindi na ako pupunta, hindi na ako kikilos kasi kaya naman niya yan lahat. Kaya naman niya yan lahat. Wala nang naiiwan pa para sa atin. Kaya na niya lahat. He is a multi-talented person. Kaya na. Wala nang lugar para sa atin. Wala pong ganyan sa iglesia ng Panginoon. Na kahit masasabi po natin, salamat sa Panginoon dahil maraming mga kalalakihan na tumatayo in order to fulfill certain tasks. Pero ang sinasabi pa rin ng ating Panginoon ay nananatili.
the harvest is plenty, but the harvesters are few. Tandaan po natin yan. Hindi po talaga natin makonsummate ang ating bayan. Kahit dito nga sa Dasmariñas, hindi po natin makonsummate lahat. So hindi po natin masasabi na wala nang puwang para sa atin na magamit natin ang ating skill, ang ating talents para sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, talagang just do it. Ayon pa yung sa motto ng Department of Health dati, just do it. How can you discover your gift and your place in the ministry kung hindi po talaga tayo mag-hands-on sa gawain? At ito ay para sa kaluwalhatian lamang po ng ating Panginoon. Now, kung ano ang na-accomplish ni Apostle Paul, hindi po ito dahil sa kadakilaan ni Apostle Paul, kundi ito ay dahil sa kabutihan ng Diyos na nag-empower kay Paul sa pamamagitan ng kanyang biyaya. And each one of us ay binigyan din ng Panginoon ng sapat na biyaya at mga kaloob na magamit natin para sa paglilingkod sa kaniyang kaharian. Paul was enabled to supernaturally evangelize the Corinthians, and the workers in the church of Corinth were also enabled by the grace of God to build upon the laid foundation. Sa ating iglesia din, mga kapatid, mga kaibigan, meron pong mga nauna sa atin na nagli-labor, na pinagpapatuloy lamang po natin pero hindi po tayo lumihis sa central message, which is Jesus Christ. He is the church's one foundation. Jesus Christ our Lord. Verse 11. Ito po yung sinasabi ni Paul sa verse 11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Wala na po. Hindi po natin pwedeng baguhin po ang message. Nilinaw po ni Apostle Paul that the church's one foundation is Jesus Christ alone. And therefore, nung sinabi po ni Paul na nilatag po niya ang pundasyon, hindi po ang kanyang organizational skill ang pinag-uusapan natin. Nung sinabi ni Paul that he laid down the foundation, he simply meant he preached Jesus Christ. Pinangaral niya ang ating Panginoon. Prinoclaim niya ang ating Panginoon. How did Paul lay down the foundation, which is Jesus Christ our Lord? He merely proclaimed Christ and Him crucified. Wala na pong ibang method, kundi ipakilala ang ating Panginoon sa mga tao. That was how Paul and the apostles did it. That was how the early Christians did it. And if we will detour or depart from that message, it's not actually the church that we are building, but an organization. Yes, the church is an organization, but the church is also an organism. And for a church to become a living organism, the life giver must be the focus. And who is the life giver? Ang ating Panginoong Hesukristo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now, nalatag na po ang pundasyon. Paano po i-build? How do Christians build upon the laid foundation? Wala na pong ibang paraan, kundi i-preach pa rin ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan pa rin palagi ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi po nakapagtataka na sa ating messages dito, Sunday after Sunday, they are really Christ-centered messages. They are founded on the Bible and focused on Christ. There could be no other way. Hindi po tayo nag-i-introduce ng anumang ministry katulad ng hula ministry. Meron talagang church na meron silang hula ministry, yung Hawaiian dance na composed of ladies na meron silang task parang once a month. Hula ministry. Nasasayaw sila ng Hawaiian dance, na magaganon sila para sa Panginoon. Christian music. Hula ministry. Meron ding church na merong mga, pwede ba natin gamitin yung theatrical ministry? Di ba? Tinatawag na ministry. If you will read the Word of God, there is no such thing as that. Sa banal na kasulatan, dinadagdag po sa salita ng Diyos at ang naha-highlight po ay yung mga talents and skills ng mga tao at hindi po na-highlight ang message of the gospel.
It's all about entertaining the crowd. It's all about humoring the crowd. At meron talagang mga pastors na intentional na nagre-research, nag-aaral ng mga jokes para i-insert nila sa kanilang sermon. And what is the purpose? To make the sermon alive. But you know what? Who is the life? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If we want the message to be alive, it has to be full of the Lord Jesus Christ. Nakuha po natin. It has to be Christ-centered because Jesus Christ is the life giver. He sends the Holy Spirit and He is also the Spirit of life. So we don't have to be insecure, mga kapatid, mga kaibigan. And we don't have to strategize, to look for some ways para maging alive ang ating pagtitipon. Hindi po ganun. Hindi na kailangan ng brainstorming. You just have to proclaim the Lord Jesus Christ and Him crucified. Now, kung wala na po kasing ibang makakapag-sustain. Remember, we are sinners saved by grace. Ligtas tayo, pero tayo ay mga sinners. May mga times pa rin na nanlalamig tayo. Di ba ba? Di po ba? May mga times na nahulog tayo sa kasalanan. May mga times na nawawalan tayo ng sigla sa paglilingkod sa Panginoon. May mga times na sinusubok ang iglesia. Who is able to carry the weight? Jesus Christ is the foundation. If the foundation is strong, ano man ang mangyari sa church, because the foundation is Jesus Christ and He is strong, ano man ang mangyayari sa church, hindi po yan mabubuwag because the foundation is strong. At ang mga idinagdag dyan ay tunay na kay Kristo, hindi yan mabubuwag. None but Jesus Christ. Ang ating tagapagligtas, ang wala nang ibang makakasustain sa bigat ng kahit sino mang kaluluwa with all of our sins. Wala nang ibang makakapag-sustain yan kundi ang ating Panginoon. And so what the pastor must do and what the preachers must do is to proclaim Christ to the people. Hindi nilalagay ng pastor sa kanyang sariling mga kamay at braso ang bigat ng individual struggles of the members. Wala pong Christian na hindi nag-i-struggle. Every day, paggising pa lang natin sa umaga, Monday na Monday, sa Sunday, ay talagang very sweet ang ating fellowship dito. Cloud9 tayo, we rejoice in the presence of the Lord. Umanda kayo bukas, pag Monday. Diyan, madalas umaatake si Satanas. Di ba? Umanda kayo. No Christian minister is able to carry the weight. It's only the Lord Jesus Christ. Kung ang pundasyon ng building ay solid, then the building will stand at hindi po mag-crumble. Pero kung bad ang foundation, it always means a bad building. Kung ang foundation ay shaky po ang building. At nakikita po natin sa mga bagyo na meron po talagang mga building na nagkukulaps sa mga baha-baha dahil hindi po matibay ang pundasyon. At tinitiyak po ni Apostle Paul na ang pundasyon ng spiritual temple na siyang iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan pong ipangaral ang persona ng ating Panginoon. Kailangan ipangaral kung sino siya. Siya ay Diyos. Siya ay naging tao na hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Ang kanyang buhay dito sa mundo ay sinunod niya ang buong batas ng Diyos. Ang kanyang kamatayan, that was substitutionary. Ang kanyang pagkabuhay muli, ang kanyang pag-akyat muli sa langit, ang pagsugo niya sa banal na espiritu upang makasama natin bilang mga mananampalataya at ang kasalukuyang pamamagitan ng ating Panginoon on behalf of these people. At ang pagbalik ng ating Panginoon sa takdang panahon, ito po yung pundasyon ng iglesia ng ating Panginoon. It is certainly not the church that will rise on any competing foundation. Wala na pong ibang pundasyon. At ang practical application po nito is kahit sinong charismatic preacher,
Pero kung walang Kristo sa kanyang message, kung walang blood of Christ, bloodless sermon, kung walang gospel sa kanyang sermon, kahit gaano pa siya ka-dynamic and charismatic na preacher, kailangan pong i-reject. At kung maaari, i-excommunicate sa church for preaching another gospel. Nawawala na ang focus mula kay Kristo na ilipat na po sa iba. At iyon ang warning ng Panginoon sa mga pastors doon sa Corinto, sa Efeso, sa pamamagitan ni Paul. Yun ang warning ni Paul. Acts chapter 20, verse 28 hanggang sa 32. Warning ito. And sadly, nangyari po talaga ito. It really happened in history. Salamat sa Panginoon that there is a resurgence of Reformed doctrines of grace sa ating panahon ngayon. Merong resurgence. Di ba? Ngayon, naging staple na yung Reformed. Merong resurgence of Reformation sa ating panahon ngayon. But watch out. Kasi kung hindi tayo mag-ingat, pagdating sa mga major doctrine, wala tayong problema, pero kung nagiging issue na ang mga minor doctrine, mag-ingat po tayo dahil warning na ito ni Apostle Paul. We have to stick to the major essentials of Christianity. Acts chapter 20 verse 28 hanggang sa 32. Ito yung warning ni Paul sa mga leaders mismo doon sa Efeso. Acts 20, 28 to 32, ang sabi po ni Paul, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Ito na yung alam ni Pablo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ngayon ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. So alam ni Pablo na mayroong mga false teachers na susulpot. Alam ni Pablo na meron talagang mga asong gubat na darating at mula din sa kanilang kawan ay meron talagang susulpot na magtuturo ng lihis na katuruan. Ano ang solusyon ni Pablo? Sinabi pa ni Pablo na, anyway, kung magkakagulo-gulo kayo, meron namang Vicar of Christ doon sa Rome. Meron namang Bishop of Rome na magsisettle ng lahat. Yun bang sinabi ni Paul? Hindi po yan ang sinabi ni Paul. Kung mangyayari po ang pagyanig sa church, ipinagkatiwala ni Pablo ang angkawan doon sa Efeso sa Diyos at sa kaniyang salita. I commend you to God and to His Word. At ang salita ng Diyos ang makapagpapatibay sa iglesia at makapagbibigay sa iglesia ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. So we are not man-centered. We are not leader-centered. We are word-centered. We are focused on the Word of God, focused on Christ, and founded on the Bible. Na kahit sino mang tatayo dito sa pulpito ay hindi po tayo makikinig sa kanila because they say it. Kundi katulad ng mga Bereano ay tinanggap nila ang ipinangaral ni Apostle Paul dahil sinaliksik nila ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ang validator. Kahit si Pablo na ang nag-preach, hindi yon ang dahilan kung bakit tinanggap nila ang aral ni Pablo. Sinaliksik nila ang banal na kasulatan at nung napatunayan na nasa kasulatan ang itinuro ni Pablo, they received the preaching of Paul. Now, anong nangyari? Pagkatapos binigay ni Pablo ang babala na ito sa mga taga-Efeso, buhat noon, meron ngang nangyari sa kasaysayan.
na may mga sumulpot na hindi si Kristo ang ipinapangaral kundi ang mga tradisyon ng church. Merong mga iba na nireduce ang gospel into the moral teachings of the human Jesus. Merong iba na nagtuturo ng ethical humanism. And still others, merong nagtuturo ng pseudo-scientism. Just like what's taking place in the Seventh-day Adventist institution. At marami sa ating panahon ngayon ay doon na po nag-focus sa sentimental love and good works. Sentimental love. Emotional. It's all about the feelings. It's all about the emotion. Pero na-off-focus na sa ating Panginoong Hesukristo. Now, ang ating emotion, hindi po yan ang basihan ng ating pananampalataya. Ang basihan ng ating pananampalataya is the objective truth of the Word of God. At kung mag-focus tayo sa katotohanan, emotion will just follow. It does not happen most of the time. We are not dependent on emotion. Yes, God has given us emotion, and emotion has a place in our Christian journey. But if it's all about emotion and nothing else, na ang emotion talaga ang ating paiiralin, ay papaano na yung mga sinasabi ni Pablo na through much tribulation you will enter the kingdom of God. So pag sinabing through much tribulation you will enter the kingdom of God, ibig sabihin, meron talagang mga moments sa ating buhay na makakaranas tayo ng kapighitian. Na what if mangyari yung mga bagay na yon? Dahil hindi na maganda ang ating feeling, hindi na tayo magpapatuloy sa ating Panginoon. Diba? In the parable of the sower, may mga emotional people. Yung nahulog sa batuhan at hindi nakaugat dahil kaunti lamang po ang lupa. Tinanggap nila ang salita ng Diyos emotionally. Di ba sabi doon, may kagalakan nilang tinanggap ang salita ng Diyos? Ngunit noong tumirik na po yung araw, at dahil walang pundasyon ng lupa, pagdating ng mga kapighatian sa buhay, sila po ay tumalikod. Sila po ay na-discouraged. So that is what happens to a person who is really dependent on emotion. Instead of being dependent on the Word of God, standing on the solid foundation of the Word of God. On Christ, the solid rock we stand. All other ground is sinking sand. But only the foundation of the church and the Christian living is Jesus Christ. The only foundation of the church and Christian living ay ang ating Panginoong Hesukristo. Without the Lord Jesus Christ, no spiritual building will stand. Sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Sa pundasyon na ito, ang lahat ng mga matatapat na ministers ay magtatayo. We build the church upon the foundation of Jesus Christ. Upon this rock, I will build my church. But God uses His servants in building His church. He is the builder of His church. At lahat ng mga Christians ay dapat nakatuon lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga tao na binibuild nila ang kanilang pag-asa para sa langit, sa ibang mga foundational hope, they are actually building their hope upon the sand. Wala nang ibang pundasyon na mailalatag pa ng sino man, kundi ang nailatag na at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. And that leads us to the second point, building upon the foundation. Nailatag na po ang pundasyon. Paano natin dudugtungan? Paano tayo magdurugtong sa pundasyon na nailatag na? Verse 12. Ang sabi po ng verse 12, subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito, yung saligan ay naitatag na, ang sino man na magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahahalagang bato, mga durable ito, kahoy, dayami, pinaggapasan, abay matindi. Mag-ingat tayo dahil baka naman ang effort na ating pinaglalaanan ng ating oras, baka naman ay kahoy, dayami at pinaggapasan lang pala yan. Can you imagine? Na merong matibay na pundasyon daw pero ang pinatong doon ay pinaggapasan, wood. And then another, meron na namang
ginto, diamante, or pilak. And then alternately, meron na namang pinagapasan, wood. Anong mangyayari sa building na yan? Di ba? Kung dadaanan ng apoy yan, ang matitira na lang talaga ay ang gold. Yung mga pilak at yung mga mahahalagang bato, yun lang ang matitira. Kung, for example, kung talagang and by the way, yung hard flex na plywood, talagang sinubukan ko talagang sunugin yan. Ginawa kong panggatong. I was really hoping na siya ay masusunog. Hindi talaga nasusunog yung hard flex because I found out that it's not wood. Parang what is that made of? Parang simento yata yan na ginagawang manipis. Talagang nag-spend ako ng oras na sunugin siya, hindi siya nasusunog. And that is an example. Yung ginagawa nating, di ba, bato na doon pinapatong natin yung ating iluluto at meron tayong mga panggatong. Natutupok po yung panggatong pero yung bato na pinagpatungan ng ating mga niluluto ay hindi po natutupok. That's it. Ito po yung picture, mga kapatid, mga kaibigan. Ang gold, ang silver, ang precious stones, they are durable materials that represent Christ. Si Kristo ang nire-representar nito. Yung wood, hay, and straw, sila ay mga combustible materials na susunog. And what do they represent? They represent, going back to the context of the passage, they represent the carnal way of advancing the kingdom of God. Ano yung mga carnal way of advancing the kingdom of God? Human philosophy, entertainment, human wisdom, and even personalities. I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas. Human way of advancing the kingdom of God. Sila yung nire-representar ng wood, hay, and straw. Na kung tayo ay nakatingin sa tao at nakatingin sa programa, nakatingin sa mga method na kailangang injikan ng entertainment kaunti. Kailangan injikan ng humor kaunti. Kayong mga pastor, dapat hindi boring ang pag-present ninyo ng Word of God. Dapat din kayong mag-research ng mga jokes. Yun ang sinabi ng professor namin sa college. Dapat mag-research yun kayo. Kasi kailangan talagang i-tickle ang crowd. Para sila ay hindi maaantukin at babalik sa susunod na linggo. And marami pong mga nahuhulog sa ganoong mga pananaw. But actually, they are wood, kahoy, dayami, at pinagapasan. Hindi po sila magtatagal. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4. Ito po yung instruction ni Paul kay Timothy. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4. Ang sabi po dito, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay. At sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian ay inaatasan kita. Mag-organize ka ng concert. Yun ba ang sinabi ni worship through music, kantata. Hindi, ang sinabi dito, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa. At tatalikod sa pakikinig ng katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga katahang isip. Sa madaling sabi, ang exhortation po ni Apostle Paul is that we are to build on the foundation of Christ sa pamamagitan ng Sa pamamagitan ng pangangaral at pagtuturo ng purong salita patungkol kay Kristo. Ang Biblia lamang ang source nito. Source ng sound doctrine. At sa ating pagtuturo ay hindi po tayo nagtitiwala sa ating sariling kalakasan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi sa pamamagitan ng mga salitang kinikiliti ang tenga ng mga nakikinig. Hindi lang sa dangerous ang tickling words, kundi ito po ay destructive talaga sa mga nakapakinig. Ultimately, ang building po ay magkukolapse.
magko-collapse kung ang mga ngaral ay umaasa sa mga nakakakiliti na mga pananalita. And here is the warning for all preachers. 1 Corinthians 3:17. Ito po yung warning. Dapat tayo mag-ingat. Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Paano magigiba ang templo ng Diyos? By preaching false doctrines. By taking our focus off Christ at babaling na tayo sa ibang mga bagay, that is destroying the temple of Christ. At meron talagang matinding babala ang salita ng Panginoon. The only way for us to remain strong as a church is to constantly proclaim Christ and Him crucified. Ang salita ng Diyos, ipangaral natin at ang salita ng Diyos ay hahantong sa ating Panginoong Hesukristo. So it bears repeating na ang bawat isa ay kailangang maging maingat kung papaano tayo magtatayo, it's present tense. Hindi yung tipong nagtayo tayo ngayon tapos relax tayo ng mahabang panahon saka tayo magtayo uli. It's present tense. Di ba magtatayo? Present tense yan sa Bible. Ibig sabihin, building up the church based on the foundation. Building on the foundation is a constant business of the church. It's a constant engagement of the church. Wala pong relaxation, mga kapatid, mga kaibigan. And here is the application para sa congregation. Baka iniisip ninyo na exempted ako niyan kasi hindi naman ako pastor or teacher. But if you are a believer, the Bible tells us that you are part of church building. Kasi ang sabi dito, each man, bawat isa sa atin, all believers are teaching others in one form or another. Sa totoo lang, kung ikaw ay magulang, believer ka, tinuturuan mo ang mga anak mo. Kung ikaw ay amo, believer ka, may mga tauhan ka, tinuturuan mo rin sila sa pamamagitan ng iyong salita at buhay. Kung ikaw ay empleyado, you are a believer building up the church by proclaiming the Lord Jesus Christ everywhere you go. And ang quality ng building material na ating ginagamit, yun po ang i-evaluate pagdating ng araw. Now, warning sa lahat ng iglesia ng Panginoon. Kung i-mix natin ang wisdom of men with the wisdom of God, sa pag-build ng church, parang ang nag-alternate tayo. Ang layer na ito, ang ginamit natin, bato, gold, and pilak. And then sa next layer, kahoy, di ba? Pinaggapasan, damo, ina-alternate natin. Hindi pwedeng mixed method. Ang martial arts, pwedeng mixed martial arts. Pero ang method of building the Church of Christ, hindi. We have to be consistent. It has to be marble. It has to be precious stone. It has to be gold and silver. In other words, it has to be the Lord Jesus Christ. There should be no strange element that should be included in the building of the church, but the Lord Jesus Christ. Now, sino-sino ang mga nagbibuild ng iglesia gamit ang gold, silver, and precious stones? Sila yung tumanggap ng purong ebanghelyo. Tumindig sa tunay na ebanghelyo, ipinagtanggol nila ito at ipinoproklamar nila ang tunay na ebanghelyo at wala nang iba. Sila yung makakasurvive pagdating ng pagsubok sa pamamagitan ng apoy. The testing through fire. At sino yung mga nagbibuild sa foundation, wood, hay, and stubble? Sila yung mga tao na bagamat alam nila ang gospel, naniniwala sila sa gospel, naniniwala sila sa kaligtasan, nakamtan nilang kapatawaran, pero somehow ay may pagka-normative and pragmatic yung kanilang element. At nagfa-fancy sila na sa pamamagitan ng mga human scheming and human methodology, and even by adopting the
fashion of the world, naniniwala na ang church ay matatayo or may tatatag on that basis. Sila yung nagtatayo ng gusali ng Diyos gamit ang wood, hay, and stubble. And I don't know about this generation, it's been a while na hindi po ako nakaikot sa mga evangelical churches. Pero during our time, dahil talagang talamak yan, ay sinasadyang i-dim ang light. I-dim ang light. Patayin nga ang ilaw, tapos ang stage lang, ang merong ilaw. Spotlight. Di ba? Tapos meron pa ngang dati na talagang Christian church. Sinasabing Christian church, talagang pinatay, nilagyan talaga ng ball, yung umikot, disco ball. With all of the, ginagawang parang bar house ang church. Ang stage lang ang merong ilaw. Now, kung iliteral po natin ang application yan, Jesus Christ is the light of the world and therefore our buildings must be well lighted. Ano yun? Kumbaga extended application na yan, no? Pero bakit kailangang i-dim ang hall? Bakit kailangan ang stage lang ang merong ilaw? Para kang nandun sa teatro, sa theater. Hindi yan. Hindi yan. We love to see each other's faces. We don't have anything to hide. The focus is not the stage. The focus is the message. And then, the church must be well orchestrated. Kailangan talagang kumpleto yung mga banda, kumpleto yung orchestra. The more sophisticated the instruments are, mas katanggap-tanggap sa Panginoon. Kawawa naman yung mga churches na can't afford. Ibig sabihin, inferior ang kanilang worship. No, the value of the worship is the Word of God faithfully preached in our midst. And the value of our worship if it is blessed by the presence of God in our midst. I quote Pastor Noel Espinosa nung sinabi niya, this is the wisdom of the regulative principle of preaching. It is meant to be boring. Ang regulative principle of worship is meant to be boring. Ito yung wisdom. Because the design is really to be boring, ang bawat isa sa atin ay manalangit at manalangin at kakapit sa ating Panginoon lamang para sa buhay ng ating pagsamba at sa salita ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Because the design of regulative principle of worship is really to be boring. It's not meant to excite the crowd. If the design of our worship is to excite the crowd, do not hire a preacher. Hire a stand-up comedian. But because the design is to be boring, then no one else could give life. Not the pastor, not any other, but God alone. And therefore, ang ating tiwala ay ang ating Panginoon lamang. And that leads us to the third point and final point, testing each one's act of building upon the foundation. Kailan po mangyayari ang testing na ito? Verse 13. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Future ito, mahahayag. Sapagkat ang araw, capital letter A, kailan ito mangyayari sa Judgment Day? Sapagkat ang araw ay magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. I would like to believe na tunay na Christian yung babae na yon. Mayaman. Yung kanyang husband din, I would like to believe na tunay na Christian talaga. Pero somehow, naniniwala sila na mas marami silang mairi-reach na kaluluwa kung mag-unfurl sila ng napakalaking flag ng Pilipinas at flag ng Israel. So, pumunta sila sa Israel, dinonate nila yung flag ng Pilipinas at Israel na pinagtabi. Tapos yun ang kanilang declaration of the blessing for Israel. That was how they proclaimed the Lord Jesus Christ. Millions ang gasto. Talagang pinakita talaga yung pag-unfurl ng flag. Napakalaki ng flag na yun. For what? Di ba? Pagdating ng Panginoon. At ipapadaan sa apo yun at masusunog lang.
Yun po ang useless. Useless engagements. We have to fight, we have to understand the kind of battle that we are fighting for. There is going to be a day of assessment of all of our ministries is in the kingdom. Lahat po ng ating ginagawa ay masusubok sa apoy. And that is the fire of God's omniscience. Hindi naman ito literal na apoy. It is the fire of God's omniscience. God is omniscient. Lahat po ng ginagawa natin out of wrong motive. Lahat ng ginagawa natin na hindi talaga ayon sa salita ng Diyos ay mailalantad. There is a time coming na ang discovery ay mangyayari kung anong materialis ang ating ginagamit sa pag-build ng iglesia ng Panginoon. Bawat gawa ng mga tao ng Diyos ay mahahayag. It will be laid open before each one of us and in view of the others. Now, ngayong alam natin na meron talagang day of evaluation. Dapat tayong mag-ingat sa pag-carry out ng ating tungkulin, ng ating duty. Let us see to it that we have the purest motive of giving glory to God. At ang singular method natin is to proclaim Christ alone and Him crucified. Verse 14, kung ang gawa ng sino mang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Hindi po ito reward of salvation, ha? May mga Christians na hindi nila naunawaan ito, na reward of salvation daw ito, as if ang salvation is earned by good works. No, hindi po ito. This is the reward of a crown. Crown na i-lay down din natin sa paanan ng ating Panginoon. And this crown is commensurate to the quality of our service to the Lord Jesus Christ. At sinisigurado ko talaga na hindi tayo nagkakamali nito, ha? So ang dami-daming komentary na ating kinukonsulta nito. At lahat po sila ay nagsasabi na this is not the reward of salvation because salvation is not earned by good works. On that day, ang gawa ng mga tao ng Diyos ay susubukin sa apoy at kung hindi ito masusunog at ito ay mananatili, ibig sabihin ang uri ng paglilingkod mo ay gamit ng tamang materialis. You only proclaimed Christ and Him crucified. And your motive in all of the ministries that you do is not to exalt yourself, but to glorify the Lord Jesus Christ alone. Tatanggap tayo ng reward. It's not the reward of salvation, but the reward of a crown. Na ilalatag din natin sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Labors for the gospel do not save us. Hindi tayo nasa-save sa good works, ha? Ang nagliligtas po sa atin ay ang dugo at katuwiran lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit, nangako ang Panginoon ng reward sa lahat ng naglilingkod sa Kanya ng matapat. Nangako din ang Panginoon ng reward, pero wala po itong kinalaman sa kaligtasan. Now, yung mga believers na hindi pumasa yung kanilang mga sama aspects ng kanilang paglilingkod, maraming masusunog. Ini-imagine ko na ang paglilingkod ko. Sa araw ng paghatol, siguro maraming masusunog. Sana ay hindi masunog ang lahat, pero siguro may mga masusunog siguro talaga sa atin. And the Bible tells us that we will suffer loss. Hindi ito loss of salvation. Hindi kaligtasan ang iniisip kasi malinaw na sinasabi. Verse 15, kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay malulugi. He will suffer loss. Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. So hindi po ito loss of salvation but loss of reward. Hindi naman in-explain ni Pablo. Ano kayang kalugihan na ating mararanasan, no, kung i-expose na ang lahat ng ating ministries at idadaan sa apoy ng testing tapos masusunog lang pala? We will suffer loss. Pero ang ating kaluluwa ay ligtas. But we will suffer loss. Hindi na in-expound ni Paul. Wala rin tayong karapatang mag-speculate. Pero, ang sinabi dito ay loss. Siguro kung humanly speaking, ay talagang makikita natin na sayang lang pala yung aking pinagpaguran. Wala lang pala yun sa harapan ng Panginoon. Sayang lang. Siguro, malulungkot tayo at that time. Makakaranas talaga tayo ng loss. So, on that day,
May mga works talaga na ating ginagawa sa Panginoon na masusunog. Yung mga corrupt opinions and doctrines, mga vain inventions, mga idinadagdag natin sa pagsamba ng Panginoon, madidiscover yan. They will be disowned by God and they will be rejected. They will be disapproved of God and rejected. At kasama na talaga yan ang entertainment. So sa araw na yan, lahat ng mga disguises ay malalantad. Pastor, ginagawa ko naman ito para sa Panginoon naman ito. Yung pagre-render mo ng solo para ka nagka-concert every Sunday, para naman ito sa Panginoon. Ang ginagawa namin, Pastor. O sige, you can claim na para yan sa Panginoon. Tingnan natin sa araw ng testing. Kung talagang papasabayan. So, you spend your time rehearsing the church orchestra and organizing events para sa worship ng church. And then all of the sudden, you spend your lifetime na yun ang ministry mo sa entertainment and musical quality aspect ng church. Tapos magbalik sa araw ng testing, ay buong buhay ko, dito ko ginugugol, tapos nasusunog lang pala. Diba? You will really suffer loss. Siguraduhin po natin ang lahat ng ating ginagawa. Ma-CRSA man yan, ma-radio broadcast man yan, ma-literature man yan, Diaco Network, multimedia ministry, street preaching, siguraduhin talaga natin na ito ay naayon sa salita ng Diyos, na nakatuon lamang sa ating Panginoong Hesukristo at ang motibo ng ating puso ay hindi upang ipromote ang ating sarili. Because all of them will be exposed on the judgment day. But He Himself will be saved, yet so as through fire. Ang salvation natin is secure, pero ang reward ay hindi po guaranteed. Hindi guaranteed. Now, kailangang banggitin po natin ito sa natitirang oras po natin. Ang Roman Catholic theology ay ginagamit po nila ang teksto na ito to support their doctrine of purgatory. Where dadaan daw tayo sa apoy and we allegedly suffer punishment for sin that we did not atone for through penance before we died. Tayo ang mag-a-atone. Pero hindi po yan ang pinag-uusapan ni Paul. Believers are not punished after death. Ang mga believers ay hindi po punished. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Hindi napaparusahan ng mga believers after death because their status, 2 Corinthians 5:21, is that they are now the righteousness of God. There is nothing left to punish. Si Kristo nang tumanggap sa lahat ng kaparusahan. Diba? Jesus Christ paid it all. 2 Corinthians 5:21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. We have become the righteousness of Christ. Pero ang ating work ay i-evaluate sa araw na yun. And only what is done for Christ according to God's commands will survive. Ang ginagawa natin para kay Kristo ayon sa utos ng Diyos ang mag-survive. Kung si Kristo ang ating ibinibida sa ating gawain, na siya lamang ang ating katuwiran, ang ating katubusan, ang ating sanctification, siya ang karunungan ng Diyos, siya ang ating satisfaction, siya ang ating cleansing. In short, ang ating Panginoon, ang ating buhay at kaluwalhatian. Iyon ang magsasurvive. Iyon ang mag-aani ng reward. Lahat ng ibang effort, kabilang na yung self-seeking, factionalism, gaya ng nangyari sa Corinth na may mga faction sila doon. Hindi yan makakasurvive. Naway ang knowledge na ito ang siyang gagabay sa ating paglilingkod sa Panginoon. At para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Hindi mo maaaring gamitin ang passage na ito, kaibigan, upang maging patunay na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Dahil hindi po yan ang
pinag-uusapan ng passage na ito. Malinaw, categorical ang sinabi ng Ephesians 2 verse 8 and 9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God." Categorical ha, not by works, so that no one can boast. Titus 3:5, He saved us not on the basis of the things that we have done in righteousness. Ibig sabihin, niligtas niya tayo hindi sa pamamagitan ng ating ginawa sa katuwiran. Ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ng good works. And here you are embracing the false doctrine that salvation is by good works. How good must you be in order to be saved? How much goodness should you possess in order to be saved? The Bible's answer is clear. You don't have enough goodness for you to be saved. In fact, ang goodness mo ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Do not trust in your goodness. Trust in the righteousness of Christ. And trust in His blood. It's only by the blood and righteousness of Christ that we are saved. And if you repent of your sin and trust in Jesus Christ alone, ang kaniyang righteousness at ang kaniyang dugo ang siyang magtatabon sa lahat ng kasalanan mo. And you will be declared righteous in the sight of God. And if you embrace it by faith. And you will be saved because by faith, we are saved. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ninyo sa umagang ito. Naway maging maingat kami sa aming paglilingkod sa inyo. Na kami ay nakatuon lamang kay Kristo. At ang motive namin ay itaas lamang ang bandila ng aming Panginoong Hesukristo. At ang laman, ang content ng aming pangangaral ay si Kristo. At ang method ay biblical. Both the method and the content. Nawa ay mag-ingat po kami, O Diyos. It's the method, it's the content, the method, and the motive. The content, the method, and the motive. Tulungan ninyo kami, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. The church's one foundation is Jesus Christ our Lord. 270.